Di nawawasak ang kaayusan at katahimikan ng sandaigdigan. Ang mga kampon ng kadiliman ay patuloy na nagsasabog ng lagim sa buong mundo at naghahasik ng takot sa puso ng bawat nilalang. Habang patuloy na nabubuhay ang kampon ng Diablo at kasamaan, ito'y parang salot na lumalaganap. Ang kabutihan ay unti-unting nasusupil, subalit ang kanilang mga sigaw at dalangin ay umaaligaw sa lawakan, at mula sa sinapupunan ng daigdig ay sinilang ang isang tagapagtanggol. Siya ang sugo upang labanan at wakasan ng lagim at kasamaan, upang muling ibalik ang katahimikan, kabutihan at kaayusan sa daigdig. Nalalapit na ang katapusan. Tao po? Tao po? Tao po? Tao po? Tao po? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Anong kailangan mo? Magandang hapon ho, Mang Augusto. Ako nga si Mang Augusto. Paano mo... Alam mo, parang... familiar ang mukha mo. Parang... Hindi. Hindi maaaring ikaw yun. Hindi. Ang nasa isip niyo ho ba yung kaibigan niyong si Divina? Paano mo nawalaan? At paano mo nakilala si Divina? Ako si Romina. Anak ko ako ng kaibigan niyo. Ikaw ang anak ni Divina. Halika, dali. Halika, tumuli ka. Tumuli ka, tumuli ka. Ako. Kumusta na ang nanay mo? Ha? Oh. Bakit ka napasyal dito? Anong kailangan mo? Patay na ho kasi ang nanay ko eh. Hanapin ko raw ho kayo. Kayo lang daw ang makakatulong sa akin. Anong tulong? Wala na ho kasi ako mapupuntahan eh. Wala naman ho akong
kilalang kamag-anak namin. Kayo lang ang tinuring na kaibigan ng nanay ko. Alam mo, hindi kita pwedeng tanggapin dito dahil katiwala lang ako. Alam mo, medyo mahigpit yung aking amo eh. Pero gagawin ko ng paraan yan. Huwag ka na muna kumilit yan ha. Paghahanda kita ng merienda, sigurado ako, gutom na gutom Naku, ka. huwag na ho kayong mag-alala. Ay, naku, huwag ka na tumagi. Basta huwag ka lang maingay. Baka marinig ka ni ng amo ko. Sandali lang ha. Maganda siya, no? Halika, maupo ka. Dali, dali. Magmerienda ka muna. Gusto? Sino ho siya? Siya si Santina. Siya ang amo ko. Alam mo, kilalang kilala siya sa pagiging matulungin. At ang kanyang pamilya, isa sa mga pinakamayaman dito sa Pilipinas. At malalaki ang kanilang mga negosyo. O teka nga pala, ipahatid kita mamaya sa bahay. Uminom ka na muna. At saka na tayo mag-usap tungkol sa nanay mo. Ha? Rico? Rico? Rico, halika sandali. Oh my God. Ocho, bakit to? Ihatid mo mamaya si... Romina? Yeah. Si Romina sa bahay ni Ate Elena mo, ha? Oh, dali mo na ito, Rico. Dali. Ha? Sige, sumama ka na kay Rico. At doon na lang tayo mag-usap tungkol sa nanay mo. Sige ho. Sana maging maaliwalas ang pagtira mo rito. Medyo may kaliitan nga lang, pero ikaw nang bahala. Wala yun. Nasa kasambahay nga ang kakaaliwalas. Ate Rowena mo na ganun. Ate Elena! Ano ba yun? Salamat. Ate Elena! Ano ba yun? Eh, nakita kayo. ikaw nang bahala kay Romina. Aalis na ako. Sige. Sabihin mo na lang kay Tio Augusto, ako na bahala dito. Sige, huwag siya mag-alala. Sige. Ikaw talaga, lagi ka nakikialam. Hindi ko pinakikialaman, ilalagay ko lang sa tamang pwesto. Ang ibig mo sabihin, mali ang ginawa ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Kung hindi ko pa alam, gusto mo lang pumapil kay Santina. Humapil? Sorry, hindi ko na kailangan gawin yan. Ano yung naririnig ko? Ano, nagtatalo na naman kayo? Thank you, Augusto. Mukhang masarap na naman ang inihanda mong pagkain para sa akin, Augusto. Siyempre, para sa'yo, kailangan laging masarap. I've heard that lines before. Ano ngayon? Ano ba kayo? Hindi na ba kayo magkasundo?
Alam mo, Augusto, mukhang masyado mo akong ini-spoiled. Baka hanap-hanapin ko ito pag nawala ka. Pag nawala ko, bakit? Paalisin mo ba ako? Of course not. Hindi ko magagawa yun. Baka lang kako, may mga tao dyan na nagbibigay sa'yo ng ganyang ideya. Pinagbibintangan mo ba ako? Eh, ano pa nga ba? Alam mo naman, Santina, nananumpa ako na kahit kailan, hindi ko kita iiwan. Habang buhay kitang paglilingkuran, sumpayan. Saluhan mo ako, Augusto. What? Pasasabayin mong isang... Pinasasabay ako! Alam mo, Augusto, huwag kang mangako, lalong huwag kang sumimpa. Baka darating ang panahon, pagsisisihan mo ang sinabi mo. Imposibleng mangyari yan. Sandali, kukuha na ako ng pamiyertos ko. Ay, siya nga pala, Santina. Yung tinatanong ko sa iyo, hanggang kailan ka ba magbabakasyon dito? Kailan tayo babalik sa Maynila? Hindi ko alam. Baka hindi na. Nagbibiro ka ba? Bakit? Wala nang kabuluhan ng buhay ko doon. Bakit ang hindi? Ha? Eh, andun ang mga kaibigan mo. Kung hindi ka babalik, yung mga negosyo mo, yung karir mo, yung buhay mo. Jo, wala sa Maynila ang buhay ko. Nandito ang buhay ko. Gabing-gabi na. Katrabaho ka pa. Ano na gagawa niya? Hindi. Sige. Kung di ka makakatulog, no? Nalulungkot ka ba? May bago lang siguro ako. Eh, bakit mukha kang malungkot? Marami lang akong iniisip. Ang mga nakaraang pangyayari at ang mga darating pa. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang kapalaran ko. Saan ako mapupunta. Ba iniisip mo? Hindi mo ba naisip na siguro talaga sinadya kang mapunta rito dahil nandito ka palaran mo? Kung ano man yung tinatatakot mo, kalimutan mo na. Nandito ako. Handa akong tumulong. Hindi kita papabayaan. Akin na nga ito. Ako na trabaho. Sige na. Sige. Sige, ikaw.
anak. Isauli mo na kayo ang gusto niyang kalabaw at sabihin mo sa kanya na pasensya na kamot siya't ginabi. Apo, Nang. O sige, mag-iingat ka. Delikadong panahon ngayon, ha? Apo, kayo rin po. Umuwi na rin po kayo. Gabi na po. O sige, at pupunta pa ako kay Aling Letty. Sige pa, mag-ingat po kayo. Gising ka na pala. Ikaw may handa nito? Ako, pasensya ka na. Pinakailan ko yung mga gamit dito. Gusto mo ng kape? Wala pala. Si Boyet nga pala kumain na. Nandun na siya sa bukid. Ate Elena? Ate Elena? May sinabi ba akong masama? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. May natatandaan lang ako. Alam mo, matagal na kasing walang nagsisilbi sa akin ng ganito eh. Magmula nung mamatay si Crispin. Magmula nung mawala siya. Ang dami nang nagbago sa buhay ko. Kung ganon, hayaan mo itong gagawin ko palagi. Pagtanaw ko ng utang na loob ko sa pagkukup niyo sa akin. Salamat Kumain ka na. Kain ka na. Sabay na tayo. Sige. Umaambon na naman. Oo. Asan ba yung batang yun? Ba't wala pa dito si Boyet? Kaalisan, pero kumain na siya. Nay! Nay! Saan ka na naman ang galing bata ka? Eh, kaya aga-aga yung humahangos ka na naman, ha? Ba't namumutla ka? Ha? Nay, si Unyong patay na. Sabi ni Aling Teresa, kinain daw siya ng aswang. Teka muna, Boyet. Teka muna. Linawin mo yung sinasabi mo. Ano? Si Unyong ho, patay na. Sabi sa akin ni Aling Teresa, pinatay daw siya ng aswang. Nung impacta, nagkakagulo nga yung mga tao doon sa bahay nila eh. Alam nyo, Nay, warak-warak daw po yung dibdib. Tapos po, wala daw po yung puso. Eh, kagabi lang daw po, ang saya-saya daw po ni Unyong. Eh, isusoli lang daw po yung kalabaw kay Mang Gustin. Yung nga po, nakakatakot po yung itsura ni Unyong, nakakadiri po. Ano po kaya itsura ng impacta? Ba't hindi kaya natin muna puntahan si Aling Teresa? Tignan naman natin. Baka mamaya may kailangan na tulong. Puntahan na muna natin. Alika. Nay! Dito, Nay! Santina, hindi ba ako naririnig? Kanina pa ako nagsasalita dito. Tinatanong kita kung may ipagbibiling ka dahil bababa ako sa Kapitolyo ngayon. Wala. Teka nga muna, kanina pa kita napapansin eh. Malalim yata iniisip mo. At since na nag-iisip siya, dapat siguro, wag mo na siyang istorbohin. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Pwede ba? Tigilan na ninyo ang pagtatalo sa harapan ko. Hindi ako nagumpisa ha. Tama na. Sorry. Sorry.
Gusto ninyo malaman ang aking problema. Kung bakit ako malungkot. Titigan ninyo ako maigi. Sabihin niyo sa akin kung ano ang nakikita ninyo. Ano ba gusto mo marinig? Iisa ang nakikita ko. Maganda ka. Hindi na ako ang dating Santina. Maganda at bata. Unti-unting dumadami ang guhit sa aking muka. Nararamdaman kong malapit na matapos ang aking oras. Kaya pinaghahandaan ko ito. Gusto ko, mangako kayong dalawa sa akin. Anong pangako? Kapag natapos na ang panahon ko, gusto ko, huwag kayong malulungkot, huwag kayong iiyak. Dahil iiwan ko ang puso't kaluluwa ko sa isang taong pag-iiwanan ko ng aking simulan. Yun lang ba? Nangangako ako. Salamat. Ikaw, Augusto. Alam mo, hindi ko gusto yung mga sinasabi mo eh. Parang masama ang implikasyon. May sakit ka ba? May taning na ba ang buhay mo? Saka ko na lang sasagutin ang mga katanungan mo pagdating sa tamang panahon. Alam mo kung ano-ano naiisip mo kasi lagi ka nag-iisa rito eh. Lagi ka nagmumukmok. Ang dapat sa'yo, mamasyal ka, maglibot-libot ka. At saan naman siya mamamasyal? Aber? May katwiran si Augusto. Tama ka, Augusto. Pakisabi mong ihanda na ang kabayo at lalabas tayo. Ay na po. Magandang araw po. Kamusta ka na? Mabuti naman po. Tuloy po kayo. Boyet, kung nga tumuha nga dyan. Maganda ka ng mamimirienda natin. Aba! Bili ka ng tinapay sa tindahan, anak. Aba! Ay, ayaw niyo munang bumaba. Tuloy muna kayo. Baka nagpapapagod ka, Ol. Hindi tama sa'yo yan. Kaya ko pa naman ho yung trabaho eh. Kaya ko pa ho. Sino siya? So si Romina. Anak ko siya ng isang malayong kamag-anak ni Chong Augusto. Naulila na ho siya kaya nakikitra ho siya rito. Wala ka ata sinabi sa akin na may ibang tao pala rito. Mawalang galang na po. Turingan ho namin dito ay di iba. Tinanggap nila ako ng maluwag. At yun ang mahalaga sa akin. Marunong ka sumagot. Nagpapaliwanag lang po ako. Romina, iayos muna natin yung pagkain doon. Sandali lang ho. Ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Walang anuman. Kamusta ka na? Mabuti naman po. Parang mahirap pong paniwalaan yung sinasabi nyo eh. Wala na akong aswang o impacto ngayon. Mabuti pa si Rico. May sense ang sinasabi. Tsak namang chismis lang yun eh. Alam mo naman dito sa probinsya. Hindi ito chismis.
ina mismo ng biktima ang nakausap ko. At hindi lang pala ngayon nangyari to. Nito mga nagdaang gabi, ilan na ang napapatay. At lahat ng napatay, wakwakan dibdib. O, kung hindi impacto yan, ipaliwanag nyo. Chong, may nakakita na ba sa impactong sinasabi niyo? Wala pa. Baka yung... Wala pang nakakakita. Pwes, hindi totoo. Kung hindi ka naniniwala, wala akong pakialam sa'yo. Sana ikaw ang sumunod na biktima para maniwala ka. Alam nyo, sa palagay ko, ang dapat natin bigyan ng importansya ang mga naulila ng namatay. Bago natin pagtalunan kung sino o ano ang pumatay, alamin muna natin kung ano magagawa natin sa mga naulila. Augusto, alamin mo nga kung anong tulong na magagawa natin sa mga naulila ng namatay. At alamin mo rin kung magkano ang gagastusin natin sa libing. At kung ano-ano pang kailangan nila, lalo-lalo na sa pagkain. May problema ka ba? Baka may matutulong ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung hindi mga taga rito. Ang mga taong biktima ng impakta na walang magawa para lumaban at sugpuin ang salot. Naniniwala ka rin na impacta ang pumapatay. Oo. Hindi ka ba naniniwala? Naguguluhan ako eh. Alam mo, Rico, dito sa mundo, may mga bagay na hindi ka panipaniwala. Pero totoo. Yun ang diferensya dito sa lugar na to eh. Mga tao hindi naniniwala. Hindi nagkakaisa. Hindi nagkakasundo kung anong dapat gawin para sugpuin ang salot. Dapat kumilos na kayo. Dapat magkaisa na tayong lahat. Para sa kaligtasan ng mga tao. Kailangan kumilos tayo hanggat hindi huli pa ang lahat. Naiintindihan kita. Pero, wag mong guluhin ang sarili mo sa mga bagay na ganyan. Pabayaan mo na lang sa mga kalalakihan ng problemang ganyan. Hindi lamang mga kalalakihan ang dapat kumilos sa mga ganitong problema. Hindi mo ako naiintindihan. Kayo pala, ma'am. May kailangan mo ba kayo? Malamig ang gabi. Bakit ka narito? Hindi po ako sa ikaw inaantok eh. Bakit? Meron bang gumugulo sa isip mo? Wala ako. Bakit ka umiiwas sa akin? Natatakot ka ba sa akin? Pangit ba ako? Mukha ba ako impacta? Magtiwala ka sa akin. Nalaman ko na ang motibo mo. Nahulaan ko na, Augusto, na nagkaroon ka na interes sa kayamanan ni Santina, kaya ginagamit mo ang iyong buong pamilya. Lalong-lalo na si Rico. Huwag na huwag kang tatanggi. Alam mo, tumigil ka ha? Oo. Ano na naman nangyayari dito?
Talaga bang hindi na kayo magkasundo? Nasisira na ang ulo ko sa pagtatalo ninyo ah. Hindi ako nag-umpisa, Santina, kundi yan. Alam mo, maraming paninira ang ginagawa niyan. At narito ako para patunayan hindi totoo yon. Augusto, hindi ko inaasahan na gagawin mo ito. Well, what do you expect? Guilty siya kaya siya defensive and user. Tumigil ka, papatayin kita. Oh, kita mo? Narinig mo yung Santina, pinagbabantaan na naman ako. Hindi ko na nga dapat nasabihin to eh. Pero mukha yatang talagang hindi na ako magtatagal sa ganitong sitwasyon. Masigit na ang landas para sa aming dalawa. Joe, No, I'm so sorry, Santina. But at this point, kailangan umalis na ako. Hindi na ako magtatagal. wag. Excuse me. Joe, sandali lang. Alam kong hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko sa'yo, pero naintindihan kita, Augusto. Sana maintindihan mo rin ako. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko sana, pansamantala, magbakasyon ka muna. Para mawala ang tensyon dito. Kinakampihan mo ang bruhang yan? Kaysa sa akin? Gusto ko lang magkaroon ng katahimikan dito para sa lahat. Matagal na kitang kaibigan, Augusto. Matagal ka na rin naglingkod sa akin. Pero kailangan ko si Joe sa aking negosyo. I hope you understand. Salamat. Excuse me. Santina? Santina, ano nangyayari dyan? Narinig mo ba ako? Santina! Pabayaan mo ako. Ilagay mo dito yung iba. Yung pa mga yon, oh. Ilagay mo dito, ha? Oh, itong mga taong ito, oh, kung hindi mo babantayan. Andito pa itong mga ito. Ang daday pang halaman. Ay, kailan ba aayusin itong mga halaman na to? Santina! 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 Bakit, Augusto? Santina! Tingnan mo! Santina! Santina! Hindi ako pumatay sa kanya. Hindi ako pumatay. Tulungan mo ko. Baka makulong ako, Santina. Hindi ako pumatay sa kanya. Hindi ko mapapangako sa iyo, Augusto, hanggang kailan kita mapoprotektahan. Santina. Pero gagawin ko lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Dalhin siya sa loob ng bahay. Santina, tulungan mo ko. Ako ang bahala Tulungan sa'yo. mo ko, Santina. Santina, tulungan mo ko.
ginagawa mo rito? Hindi ka dapat naririto. Gusto ko lang kayong makita at makausap tungkol sa nangyaring patayan. Wala akong kasalanan, Romina. Hindi akong pumatay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit si Santina, kumbinsido na ako ang pumatay. Hindi ko kasalanan mo. Naniniwala ako sa'yo. Natitiyak ako. Pangako mo lang sa akin na mag-iingat kayo. Nandito ako para tulungan ka. Salamat, pero hindi ka dapat naririto. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung bakit mahigpit na pinagbabawal ni Santina na nandito ka. Maintindihan mo balang araw ang lahat. Nasa pakiusap lang. Huwag kayo masyadong lubusang magtitiwala sa kanya. Hindi niyo siya ganun kakilala. Halika na. Halika na. Boyet! Boyet! Ate Eliana, bakit ano bang problema mo? Parang hindi ka mapalagay. Si Boyet eh. Wala pa si Boyet. May araw pa nang utusan ko siya kay Tio Augusto eh. Sabi ko magdala lang naman siya ng prutas doon kay Miss Santina. Hanggang ngayon wala pa. Madilim na, wala pa si Boyet. Nag-aalala na ako. Ate, huwag mo nang problemahin yun. Bumalik ka na sa bahay. Baka mapaano ka pa niyan eh. Sige na, magpahinga ka na. Hanapin ko na si Boyet. Ako na maghanap. Balikan natin. Bahala ka na, ha? Santina, kayo po pala. Halika rito! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Nay, ba't ano po ba maniwala sa akin? Totoo naman po yung mga sinasabi ko eh. Boyet naman. Alam mo bang napakabigat yung bintang mo kay... Alam mo, pag ikaw marinig niya, mamaya kung ano pa mangyari sa atin. Hindi lang yon. Posible siyang tuluyang magalit sa atin. At ipakulong niya si Chong. Anak naman kasi. Sino ba nagpasok niya sa isipan mo at naisip mo yan? Ha? Wala po, pero... Pero ano? Ano bang ebidensya mo para pagdudahan siya? Nag-iba ba siya ng anyo sa harap mo? Ha? Hindi po. Pero po, nung tingnan niya po ako, nawalan po ako ng malay.
nakakatakot po yung mata niya. Tapos po, nung magising po ako ay... Ano? Nung magising ka, ano? Nalaman mong buhay ka pa. Boyet, kung talagang aswang si Miss Santina, patay ka na ngayon. Eh, hindi niyo po nagawa yun kasi po iniligtas po ako ni... Nino? Ha? Boyet, tigilan mo na yung kalokohan mo, ha? Baka tuluyan siya magalit sa atin, mapahamak tayong lahat. Boyet, isipin mo na lang, napakabait sa atin ni Miss Santina. Kinakakambait-bait niya, pinag-iisipan mo siya ng ganyang kasama. Pwede ba, tanggalin mo sa isipan mo yan, Boyet, ha? Ha? Boyet, nasisiguro ko sa'yo, hindi masamang tao si Miss Santina. Kung meron man dapat tayong pagdudahan, yung taong hindi likas sa taga rito. Mga dayo ang hindi natin alam kung anong pinanggalingan. Wag po! Maawa po kayo, ma! Maawa po kayo sa akin! Wag po! Wag po! Wag po! Santina! Boyet? Anong ginagawa mo dito? Eh, Ate Romina, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Alam ko na kung ano nangyari nung isang gabi, natatandaan ko na. Eh, si Miss Santina nga yung aswang. Eh, natatakot ako, Ate Romina, baka patayin niya din si Lolo eh. Eh, wala naman naniniwala sa akin. Pwede mo ba akong tulungan, Ate Romina? Tutulungan kita. Salamat, Ate. At higit pa sa inaasahan mo. Ayos ka bilang Mario yun eh. Valentina! Naku po! Naku po! Tama na. Naku po! Makinig kayo sa akin. Mahalaga ang sasabihin ko. Sobra na nangyayari sa bayan na ito. Dati tayo nabubuhay ng tahimik at masaya. Bigla lang na nag-umpisa ang patayan. Marami na ang naulila. Marami na ang nabiktima. Natitiyak kong marami pang susunod. Kung hindi tayo kikilos. Nauunawaan ba ninyo ang ibig kong sabihin? Opo, opo. Ma'am Santina,
Kailangan hanapin na ho natin kung sino yung impacta niyan. Tama. Yun ang nararapat. Tama. Pero mahirap gawin yun kung hindi natin kilala ang ating kalaban. Pero hindi mahirap siyang kilalanin. At hanapin kung ididilat lang ninyo ang inyong mga mata. Malakas ang kutob ko. At paniniwala ko na nandito lang siya sa paligid. Nakikipilang upang maghanap ng biktima. Maniwala kayo sa akin. Isa siyang dayuhan. Siya siyang estrangherong nagkukunwari at pumapatay. Kilala ba ninyo ang aking tinutukoy? Si Romina! Ikaw! Si Romina! Ikaw, Salot! Patayin natin to! Sige lang! Patayin natin! Dali lang! Ate Romina! Dali lang! Ma'am, hilan niyo po yung mga tao. Baka ho patay nila si Romina. Wala ho tayong katibayan. Mga kababayan, wala tayong katibayan na siya ang impacta. Sige, patutunayan natin sa mga taong hindi naniniwala na ang babaeng to ay kriminal. Pero sa ngayon, huwag natin siyang pabayaan matakas. Sandali lang, ma'am. Kung papabayaan natin to, lalo to magkakalat ng salot. Kailangan dito patayin. Impacta ang babae to! Patayin to, di ba? Tara! Huwag kayong mag-alala. Dalhin siya sa bahay ko at doon natin siya ikulong. Tara! Dali natin! Dito Ate Romina! Ate Romina! Ate! Rico, bakit nagawa mo sa akin to? Bakit mo ko sinundan? Ewan ko. Guguluhan din ako eh. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pagkasama ko si Santina. Parang wala akong lakas na suwayin siya sa mga gusto niya eh. Naaawa ako sa'yo. Gusto ko itong tulungan. Pero pagkaharap ko siya, parang natatakot ako eh. Nangako ka sa akin. Natutulungan mo ako. Ngayon kailangan ko ng tulong mo. Kung gusto mong gawin ko, tumakas kayo. Itakas mo sa Elena. Nanganganib siya. naguguluhan ako eh. Hindi kita maintindihan. Nagkaharap na naman tayo. Bilib din naman ako sa'yo. Hindi ka marunong sumuko. Pero natitiyak ko, isa sa atin ang matitira. At ako yun. Huwag ka makakasiguro.
Ngayon pa lang, nagsasaya na ako. Dahil ilang gabi na lang ang itatagal ang buhay mo sa pagbilog ng buwan. Mamamatay ka. Magpapahinga na ako. Ano gawin niya sabihin? Gusto ko na lang maintindihan ang lahat. Iligtas mo sa Ate Elena. Salamat. At hindi ka naniniwala. Ako ang gumawa na. Hindi na mahalaga sa akin kung ikaw may kasalanan na wala. Ang nananahit pa rin sa akin, ang awa sa'yo. Dahil anak ka ng kaibigan ko. Pero maniwala ka sa hindi. Wala akong kasalanan. Nakikilala mo na ba ako? Ako si Divina. Ako ang iyong kaibigan. Posible. Matagal na panahon na yun. Matanda ka na. Gusto makinig ka sa akin. Hindi ako karaniwang tao. Hindi ako mortal. Anak ako ng kalikasan. Isinugo ako ng Panginoon upang kalabanin ang mga kasamaan sa mundo. Ang taon na nakalilipas. At patuloy pa rin kami naglalaban ng mga kampo ng Diablo. Ngunit hindi ako nagtagumpay. Pero ngayon, handa na ako. Alam ko na kung saan ang kahinaan niya. Kung saan ang kanyang kapangyarihan. Augusto, nanganganib si Elena. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Alam ko, hinihintay ni Santina ang tamang panahon upang lumipat ng katauhan. At mananatiling buhay sa habang panahon. Gusto maniwala ka sa akin. Gusto maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat.
sa... Malapit na tayo. Ay, kaya mo yan. Malapit na tayo. Ay. Ay. Malapit na. Tumawag ka lang ng tulong, Boyet. Hindi ko na kaya. Malapit na tayo. Nay, malapit na tayo. Nanay. Sandali. Malapit na tayo eh. Hindi ko kaya, anak. Hindi ko kaya, anak. Tumawag ka na ng tulong. Hindi ko na kaya. Sige, Nay. Dalian mo. Alam ko naman totoo. Si Miss Santina. Siya ang impacta. Asan siya? Nasa kwarto. Halika na. Kailangan natin umalis. Itis natin si Ate Elena. Oh, sige. Mauna na kayo dito na ako. May iwan ako dito. Pagdating natin sa kamay, maghihiwalay tayo. Kailangan natin humingi ng tulong, okay? Sige na. Halika na. Pero, Chong, Sige na. Halika na. Ingat ko kayo, Chong! Augusto! Totoo nga. Ikaw ang impacta. Aba, pinagkatiwalaan kita. Wag. Nawa ka. Wag. Mauna ka na. Susunod ako. Ingat ka lang. Akin ang anak mo! Wag po. Maawa po kayo, ma. Maawa po kayo sa akin. Wag po. Wag po. Wag po. Santina! Ate! Bitiwan mo yung kapatid ko! Santina, para mo ng awa! Bitiwan mo yung kapatid ko! Huwag mo siyang idamay!